Hello po and welcome po muli sa ating tutorial. Tutorial kung paano gumawa ng plano gamit ang AutoCAD or tutorial kung paano po gumamit ng AutoCAD. Okay, so tuloy po natin yung ating ginagawa. By the way, this is our part 3 of our tutorial. So, kung bago ka po, pwede nyo pong i-check yung ating part 1 and part 2. Okay? So, ang gagawin na po natin ngayon ay itong araw na yan. Yan. Kahit wala na yan actually kasi may nakalagay naman na dito, yan. Ibig sabihin, dito ang first step galing sa baba, di ba? Ground floor kasi ito di ba? So, kahit wala na sana yan, pero mas maganda pa rin kasi tingnan kapag meron tong arrow na yan. Okay, so paano po ba gumawa niyan? Okay, so mamaya ng railing unahin natin yung arrow. So, ako pag gumagawa po ako niyan, yan, line lang po yan. And then ito, lalagay ko dyan. Then ito, lalagay ko dyan. Then ito, masyadong malapit pala ito. Iuurong ko lang ng onti para hindi masyadong malapit, no? Yan, tansyahin nyo na lang po yan. Pwede nyo ilagay kahit yung fixed na, na distance. And then, ito, pwede ko rin tong i-move na 100 na ganyan. Or ito, MI ko na lang sana. Yan, pareho lang po yan. Yan. So, pag kinilik ko yan, pag binura ko, meron pa rin kasi dalawa po yan eh. Diba? Nagkapatong na sila. Okay? So, and then mag-fillet po ako dyan. Ito. Yan. Ituro ko naman ata kung paano yung mag-fillet, di ba? So, yan. Ngayon, kapag mag-fillet ka na, yan, magkatapat. Usually, ang fini-fillet kasi natin, di ba? Yung may intersection, magaganyan, fillet. Ngayon, paano pag nag-fillet tayo ng ganyan? Yan. Ang lumalabas, parang nagko-connect pa rin sila, pero ito, half circle ito. Half circle. So, kung mag-circle ka dyan sa gitna, excuse me sa aking ubo, yan. So, perfect half circle po yan. Okay? So, ganun po yung nangyayari. So, ito, perfect half circle yan. So, yan. Parang araw na natin na ganyan. So, ang wala na lang sa atin ay itong parang starting point. So, ang ginagawa ko dyan, inuurong ko yan ng 100 and then magsisircle ako dyan ng diameter. Ayun, nakalagay. Mapansin nyo po sa baba ito. Ito, yan. Diameter. So, ang diameter niya, try ko nga 100. Yan, masyado malaki pala. So, 50. 50 ang diameter ko. And then, ito, urong ko din ng 100 and then gagawa ako ng gantong arrow. Okay, so, yung paggawa ng ganyang arrow, madali lang po yan. So, kahit ano naman yan, wala namang definite na distance po yan na size, kako sana. So, yan, pwedeng ganyan, then, ganyan. Then, mag-hatch ka na lang. Pwedeng ganyan. Okay, pero yung hatch mo, solid dapat. Okay, and then, rotate ko na lang siya. I'm not sure if naturo ko na yung rotate, no? So, yan, kung gusto nating i-rotate yung mga bagay, yan. RO, space, then click mo yan, then naka-ortho kasi tayo so fix yan na ganyan. Pero pag hindi tayo naka-ortho, tanggalin ko yung ortho, yan, iikot yan ng ganyan. So, rotate natin siya. Okay, so in-ortho ko ulit, so rotate ko siya ng 90 degrees. Okay, so yan na. So, pwedeng ganyan na. Okay? Kaya naman, ito po yung gawin nyo, yan yung leader, M leader kasi na yan. Pag kinlik natin yan, yan. I-ortho ko, yan. Sample lang tayo, yan. May arrow kasi to, yan. Kung gusto nyo, yun na yung gamitin nyo. Pero mapansin nyo po, masyadong maliit, obviously. Kapag tinignan nyo ng ganyan. Ang scale po kasi nito, default niya is 1:1. So, ang drawing natin is 1:1000 So, try kong scale up ng 1:1. Ito. 1:1000 masyadong malaki. So, 1:100 lang. Okay? So, masyado pa rin malaki. So, pwede natin i-adjust yan. Masyadong mahaba pala to, Actually, pwede nyo i-adjust yan Ganito po yan. Ito, masyado nang mahaba. Yan. So, yan, itanggalin ko lang siya. Then, ilapit ko ito. Lapit natin yan. Dito. Yan, lapit natin. Yan. So, pag in-explode ko po kasi ito, explode. So, another command na naman, explode. Yan, X. Kumbaga, pag from the word itself, explode, parang sasabog, maghihiwa-hiwalay po yan. So, yan. Hindi kagaya kanina, yan. Try ko i-copy ito. So, kapag in-explode ko yan, X yung shortcut command niya. Yan, ito, text na siya. Separate na text na siya. Tapos, itong text na to, pwede mo pa rin explode. Yan. Then, explode ulit. Sagad na pala yun. And then, ito,
Pwede mo nang burahin yan, then kunin natin yung arrow, then ilagay natin dito. Pero i-rotate lang natin siya ng anong degree kaya to? 30? Sorry, negative 30 pala. Negative 30 kasi baliktad. So, hindi pala siya 30. Anong angle kaya to? So, RO 25. hindi pa rin siya 100% na 90 degrees. Hindi ko sure kung anong ito. Rotation niya. So, anyway, kung gusto nyo pong gawin yon, later on, ituturo kung paano po mag-rotate ng maayos. Matatagalan kasi tayo kapag tuturo ko pa yan. So, ang pinaka gusto ko lang sabihin, yung arrow dito sa M-leader, pwede nyo pong gamitin dito. Okay? So, yun lamang. And then, mag-DT ulit tayo. Mag-DT. DT. Maglagay tayo dito kasi ng text up. Diba? Parang ganito siya. Up. Okay, so mag-DT ulit tayo. Then, starting point. Then, ang height natin, 300. 0. And then, up. Then, capital lahat. Okay? Yan. So, ito, ano niyan, is text. Yan, text yan. Okay? Ito, di ba, text yan. Kapag NMA kasi natin yan, halimbawa, hindi pa yan nakalayer ng text. Kapag NMA natin to, yan, masasama pati size nitong text na to. Okay? So, hindi po pwede yun. So, yan, i-ano na lang natin. Yan. I-directa natin na ayusin layer niya mismo. Okay? And then ito, naka-layer na rin ito, label kasi ito eh. Ito, label na din dapat ito. No? So, ang default kasi nito, kung ano kasi yung, excuse me kung ano yung naka-open dito, yun yung automatic na default or automatic na layer niya. For example, palitan natin yan ng door. Pag nag-line ako dito, kulay red yan. Kasi nga, door ito eh. So, palitan ulit natin railings. Yan. Yan. So, yun. Okay? So, ito, ano to? Tawag dito. Label ito. Label. Yan. Okay, so pwede na nating MA yan gamit ito. Okay, so hindi na magbabago yung line na yan. So, yan. MA na yan. Okay? So, yan lamang po. Before we proceed sa ating next na gagawin, ituro ko lang po sa inyo kung paano mag-unhighlight. Okay, for example, ang gusto lang nating i-highlight, halimbawa, hindi dapat makakasama tong 1. Halimbawa lang o kaya hindi maisasama tong up. Sabihin na lang natin, hindi yan maisama dapat up. So, kapag na-highlight nyo yan, pindutin nyo lang yung control, then click nyo to. Shift pala, sorry. Shift, yan. Hindi nyo na naka-unhighlight na siya. Okay? Kung gusto nyo pong balik sa pagka-highlight niya, then click nyo lang ulit. Kung gusto nyo magdagdag ng i-highlight ulit, di mag-drag lang ka dyan. Okay? So, again, pag gusto nyo mag-unhighlight, pag sinabi ko pong highlight, nakaganyan lumalabas yung kulay blue. Yan ibig sabihin ng highlight. Ngayon, kapag gusto nyo hindi to kasama, i-unhighlight mo yan, shift, pindutin mo yan. Okay? So, yun lamang po. So, next tayo. Ang next na gagawin natin ay sorry, i-open ko lang to para may guide tayo kung ano yung susunod natin ng gagawin. Okay, so, ang next po natin ay itong mga furnitures na. Okay, so, ito, saka na natin gawin yan. Yung ito, gayahin natin yan later on. So, may labeling na ba tayo dito? Saka na natin lagyan ng mga labeling yung doors, So, sabay, pwede rin naman na ngayon kasi meron na yung door. And alam naman na natin kung anong mga sizes niyan. So, pwede natin palang door na muna pala, yung labeling ng door. Kagaya nito. Yan. Okay, so yan. Itong ginawa ko na to, gawa-gawa ko lang yan. Pwede nyo pong ibahin yan. So, pwedeng ang gawin nyo lang, ganito. Then ito, i-copy nyo lang. Then, lagay nyo na mismo dito. Wala na yung bilog, D1. Pwede naman yan. Wala namang sa atin. Pero mas gusto ko kasi yung ganun. Kapag kasi mas parang siya, nakapasok siya sa isang object or nakabilog siya, ibig sabihin, door siya. Hindi siya parang lang, nahiwalay na text. Parang ito, nakahiwalay yan. So, yan, may proper siya, identification ba. Okay? Ganon din po sa window. Ganito naman ang style ko ng window. Yan, parang naka-hexagonal ba tawag dyan. So, ganyan po. So, yung bilog natin, gayahin na lang natin yung diameter nito. So, 500 na lang natin.
So, mag-circle tayo, diameter 500. Okay, pero ito, designation na lang din yan. Labeling sa kakasal. Yung iba kasing layer ko dito sa label, designation ang nailalagay ko. Okay, so, ngayon, mapansin nyo po, hindi kasya to. Hindi kasya. So, pagkasyahin natin, syempre, yan, mababasa pa rin naman yan. Ito kasi naka 300 to eh. So, ito, scale na lang natin, SC. Yan. Sorry. SC, then click mo dyan, then yan. Drag mo na lang, tansyahin mo na lang na ganyan. Okay, so wala na po magbabawal, wala namang standard na size talaga yan. So, importante, may labeling siya na ganyan. Okay? So, minsan, ang label ko po dito is door. Kagaya nito, door. Door yung label niya. Or yung label, tawag dito. Layer ka ko sana. Okay? Ito, D1. Papalitan natin yan. Hindi naman talaga yan. Teka lang, ilagay ko yung 3. Ayun, pasok pa naman yung 3. Iwalay ko na lang. So, ito, anong door kasi ito? Mapansin nyo dito tayo gumawa ng ng labeling nitong D3. Yung labeling ng doors. Kasi, ito yung pinakamaliit na pintuan. Kasi, for example, dito tayo naglagay. O naisip natin, masyado pang malaki yung space dito, pwede pa nating lakihan. For example, tanggalin ko to. Ito. Then, maglagay ako ulit ng bilog. Yun. So, kasya pa. So, pwede pala. So, pwede pala siya. Maisip nyo na ganyan. Pero, pag dinala nyo dun sa kabila, ayun matakpan na siya. Tanggalin ko to. So, magulo na. Kaya dun tayo nag-umpisa sa pinakamaliit. Okay? So, balik ko lang po. Ito, D1 ito, obviously. Main door yan eh. So, anyway, pwede namang magbago yan. Labeling lang naman yan. Pwede yung anong label ilagay nyo dyan. Ito, I think dito ito, D3, D4 ito. Hindi ako nagkakamali. Ayan. 1, 2, 3, 4. So, itong dalawa na to kasi, parehas yung size niya, magkaiba lang ng design. So, kaya pinaghiwalay ko pa rin. Okay? So, ang next na natin, window. Maglagay tayo ng window dito. Okay, so ito dapat alam nyo na yung size ng window nyo dyan. Okay, so kung gagayahin natin ito, i-check natin yung schedule of doors windows niya. So, unahin natin yung W1. So, W1 ito, 1, 2, 3, 3. Tatlong W1 dito sa ground floor. So, kung tingnan natin yung schedule niya, ito siya. So, 1.5 by 1.2. So, 1.5 yan, no? So, i-double check natin dito. 1.5 yan. Yan. 1.5 yan. Okay? So, gayahin po natin yan. W1. Ayan. So, ito, i-double check ko lang po ito. Itong sizes nito. 584. So, kapag may ganito na kayo, pag may mga nagawa na kayo nito and then may gagawin kayong susunod, pwede nyo i-copy na lang yan. Ganyan. Nilagay nyo na dyan. Okay, pero since tutorial tayo, gagawa tayo ng panibago. Okay, so, try kong gumawa ng circle. Circle, diameter, 600. Wait lang. Ayun, so, gawa tayo ng parang ganito. Ganyan. So, ang command natin, polygon. Sorry, polygon. So, ang shortcut ng polygon is POL. Ayun, polygon. Okay, so enter, nakalagay po dyan. Enter number of sides, 6. Then, specify center, so kahit saan na dyan. And then, inscribe or circumscribe about circle, so kahit ano po yan. Okay, so, I na lang natin, so yan, lumabas na. So, kapag ortho ko siya, yan, pero yung ortho dapat natin para magandang tingnan. Okay, so ganyan. Ngayon, yung diameter naman niya, tansyahin nyo na lang. Okay, so, ganyan. Ngayon, 740 yan, di ba? Ngayon, tuturo ko naman kung paano mag-scale. Okay, so, 740 yan, ito ay 584. Ngayon, gusto natin ito, parehas na dyan. Halimbawa lang na gusto natin siyang gayahin, ano? Teka lang, double check ko lang na. Nasa mas maliit ito. So, balik tayo dito. Kung gusto natin gayahin yung size nito papunta dyan, i-scale na lang natin. Okay? So, paano ba mag-scale? Paano yung ginagawa ko?
kuha tayo ng calculator. Excel na lang, Excel. So, ang ginagawa ko, i-divide lang natin siya. So, 584, kung ano yung, so, lakihan ko lang para makita nyo. Medyo maliit yan sa screen eh. So, 584 divided by, 740. 740. Ang lumalabas, 0.78919. So, ito, i-scale na lang natin ng ganun. So, SC, 0.7, 78919. Yan. So, pares na sila 584. Okay, so, hindi yan sakto-sakto as in, may as in 00 kasi ito, masyadong mahaba yan. Ayan 1899 pa lang. So, at yan, napakaliit na bagay na lang po yan. So, next po natin ito, balik ko na pala ito sa ating default. So, window na lang, labeling na to. Label to. So, maglalagay ako ng line dito, and then ito, EMA ko. Then, maglalagay ako ng text. Kokopyahin ko na to, CO, and then ito, W. Masyadong malaki ito. Yan. Kung gusto natin parehas na lang sila ng size, ang gagawin natin, lalakyan na natin ito. No choice tayo. Hindi na natin makakaparehas yung kabila. Okay? So, lalakyan na lang natin. Yan. Pwede na yan. Okay? So, then ikakopy ko siya dyan, W1. Okay? Kung napansin nyo, parang malaki pa to masyado, ibig sabihin, maliit ito. Pwede nyo pang liitan na lang yan, kagaya nung nasa kabila, or pwedeng lakihan nyo pa ulit to. Ganyan na lang. Pero pag nilakihan nyo kasi masyado yan, baka makaharang naman na dyan masyado. No? So, ganyan na lang po yung gagawin natin. Okay, so para kung gusto nyo naman, ang next na gagawin kasi natin, ilalagay na natin to dito, di ba? Kung gusto nyo para mas magandang tingnan, idikit nyo muna yung center to center talaga yan, then i-move nyo na lang ng specific na na distance para consistent siya. So kung ito lalagyan mo rin yan ng labeling, then i-move mo rin ng 100. Yan. Parang para parehas ba? Pwede naman na ganito na lang gawin mo kung tinatamad ka. Kahit ako minsan tinatamad ako, ganyan na lang ginagawa ko. Yan. Malit na bagay lang naman yan, di ba? So for the meantime, ganito na lang tayo para mag-delay. Yung mga option na pwede nyong gawin, okay? So, ito, alam naman na natin yan na W1 ito. Iurong ko lang na konti. Yan, itong tatlo, W1 yan di ba? So, again, kapag magde-design kayo niyan ng mga windows, dapat alam nyo na yung mga sizes niyan. Okay, hindi lang basta width. Kasi yung height niyan nagdi-differ din. For example, ito, parehas na ito 1 meter yan, ito 1 meter din yan. So, magkaiba yung height niyan. Okay, so, tingnan natin dito. W7 ito, W3 yan. Okay, so parehas sila ng width sa plan. Pagdating sa schedule, magkaiba. Ito, W3. So, 1 meter lang yung height. Yung isa, W7. Masyadong mataas. So, yung mga yun, dapat alam nyo na yung mga sizes. Okay, kasi mamaya nakita nyo, uy, parehas na 1 meter. Dapat parehas lang yung label. Hindi. So, yun nga, dapat alam na yung size. Okay? So, again, gayahin na lang natin ito. Para kahit pa paano, consistent. So, W2 natin ito. And then W3 ito. 4. Okay? So, 2, 3, 4. Okay? So, ito ay 7. Okay? So, ito ano to? 8 ata to? 5, sorry. So, 5 pala to. Ito, parehas lang sila ng size yan. Yun lang, magkaiba naman ng height. Magkaiba ng elevation. So, tingnan natin. Yan, 5 at saka 4. So, tingnan natin. So, yan. Magkaiba pa rin sila ng magkaiba sila ng height. So, iniba ko pa rin. Yung iba, ginagawa nila, parehas na lang yan. Pero ako, hinihiwalay ko pa rin. Okay? So, mamaya kasi ang gawin nila, halimbawa yung W4 din to, instead na W5, sinunod din na to. Ibig sabihin, 1.7 din. So, baka tatama na yan talaga. Dun sa may landing natin yan. Kasi nga, kung susundin natin yung W7, ito, W6, yan. So, instead na nandito sana yung bintana, nilagay na dito. Diba? So, kaya hiniwalay ko yan. Okay? So, yung mga kailangan nyo i-consider. So, yan. Okay na po tayo. Ang next na gagawin naman natin ngayon ay, check ko nga lang yung recording. Ongoing. Okay? So, next na po natin ay maglalagay tayo ng
Mga furnitures. Yan. Mga furnitures yan. Ayan. Okay? So, ang pwede nyong gawin dyan, pwede nyong i-drawing yan. Isa-isahin. Pwede nyo pong isa-isahin yan. Pero, napakahirap yan. Nakatagal yan. Pinahirapan nyo lang po yung sarili nyo. Okay, ang pinakamadaling gawin yan, mag-download tayo ng ano. Download tayo ng mga AutoCAD block. Okay? So, furnitures, AutoCAD block, free download. Marami pong ganito sa internet. Libre lang. Okay? So, try natin itong isa na to. Yan. So, open natin. Dapat pala may naka-specify na furnitures. Anong lagay natin? Unahin natin yung refrigerator. Yan. Unahin natin to. So, yan. Then, download natin. Yan. Naka-ano siya. Ayun. Naka-elevation and then naka-plan. I-download natin. Yan. And then, punta tayo sa downloads. Refrigerator. Yan. Meron na. Ayan na siya. So, pwedeng ito na siya. Yan. Yan. So, try natin kopyahin to. Ito kasi parang titingnan nyo na nakatayo. Ito, titingnan nyo na nakaplan. Ibig sabihin, sa taas. Titingnan nyo sa top view. Okay, so try kong itong dalawa. Control-C, then Control-V. Okay, ngayon, ang label nito ay, or ang layer is furnitures. Pero hindi nagbago ang kulay niya. Ano? Kasi nga, nakalagay dito by block. So, dapat by layer yan. Okay, and then, mapansin nyo, magkahiwalay sila. So, pag isahin natin, para pag kinlik natin, kagaya nito, madali lang ilipat. Ano? Kung gusto nating ilipat na ganyan, hindi na natin i-highlight na ganyan. Kasi pag hin-highlight natin na ganyan, pansinin nyo meron to, may sasama yan. So, pag hin-highlight natin yan, limbang minove natin, ayun, nawala na yung line doon. So, mas maganda na naka-group siya or naka-block. Okay, so unahin natin yung group. So, another command na naman tong mga to. Group. Shortcut ng group is G. Yan. Ito, teka lang. Para hindi kayo malito. Mamaya sabihin nyo magkaiba kasi magkaibang drawing. So, gawin natin yung block at saka group sa parehas na na drawing. Okay, so ito, group natin. Okay, so ito, block. Okay, and then pangalanan natin siya, ref, for example. Kahit anong pangalan yan. Ako nga, kadalasan talaga, ang ginagawa ko, ganyan lang. Para mabilis, mag-type lang ako ng kung ano-ano. Para mabilis lang. Yan. So, ref, pangalanan natin. Okay? So, ngayon, anong pinagkaiba nila? Pansinin nyo. Sa unang tingin, ito ang pinagkaiba nila. Yan, may lalabas dyan. Yan. Yan. Ito, wala. Yan, yun ang unang pinagkaiba. Pero ang main difference niya na main purpose na kung bakit yun ang ginagawa ko, kung bakit nag-group at nagbablock ko is ito. Ngayon, kapag nag-copy ako na ganyan, diba, nag-copy ako ng maraming ganyan, no? Itong group, hindi mo ma-edit yan. Halimbawa, kung gusto mong i-edit ito, dapat magbabago lahat yan. Yun ang gusto mo, halimbawa lang. Pag naka-group yan, hindi mo ma-edit. May edit mo yan kapag ka-in-explode mo. Explode. Okay, so ma-edit mo na yan. Saka mo i-copy ulit. Okay, so ang block naman, pwede mong i-edit yan. Double click mo, okay. Ganito, halimbawa, maglagay tayo dito lang. Ng ganyan, mag-edit ka. May circle na, no? Lahat yan may circle na. Yun ang kagandahan ng block. And then, marami pang purpose ang block. Pupuntahan natin later on. Okay, so yun yung pinagkaiba niya, group and block. Okay, so ano pa yung pinaggagamitan ng block na talagang ginagamit ko? Punta tayo dito. Ito yung template kasi natin, di ba? Yan, ito yung template natin. Ito, naka-block kasi yan. Ngayon, binlock ko yan kasi for example, magta-type ako ng pangalan dito. Kapag pinalitan ko yan, hindi ko muna palitan. Kapag pinalitan ko to, yan, lahat na to magbabago. Yung architectural plan. Okay, ito, separate yung block niyan, separate yung block dito. Kasi separate yung pangalan nito, ito engineer to. At saka, ito engineer naman to, pero master planner to. So, separate yan. So, 4 na klase ng block yan. So, itong architectural block, separate yan. So, for example, palitan ko yung pangalan. Palitan mo yung pangalan ng nagkamali pala ako. Halimbawa, ganyan. So, Juan de la Cruz Pogi, sabihin mo. Okay, so, kanina walang Pogi, ngayon, Pogi na siya. Ayan. So, architectural. Yan.
Pero ito, hindi yan magbabago. Okay? So, halimbawa, yan, gusto mo rin siyang palitan. Okay? So, lagdagan mo ng pogi. Yan. Yan. So, yan, lahat na yan may pogi. Ito, hindi. Okay, so yung pinagkaiba ng block. Okay? Ngayon, dito, baka kasi magtanong kayo at ma-excite kayo. Paano gumawa niyan? Saka tayo, susunod natin yan pag natapos natin yung floor plans. Okay? So, balik tayo dito. So, ito, ang gagawin ko na lang dito ay block na lang. Okay? So, buburhin ko to. Mamili tayo kung alin dyan. So, ito na lang sa akin, kung mas maganda din yan. Okay? So, block ko siya. Then, ref 2. Yan, yun lang. Okay? And then, napansin nyo nagbago yung ano niya, yung layer niya. Ayan. By the way, pwede nyo explode din yan Yan, bumalik dun sa dati. Explode din yan. Parang ito yung ginawa natin kanina. Explode. Okay? Ngayon, ito, di ba? Wait lang. Explode ko. Ngayon, ito is furnitures. Ngayon, nung ginawa natin siyang block, nag-block siya. Ngayon, ang layer niya na is label. Kasi nga, ito yung naka-open Tama? So ngayon, ibabalik na. Ngayon, hindi siya nagbabago, di ba? Bakit naman engineer? Sabi mo kung ano yung layer niyan, tapos by layer, dapat yun yung kulay. Okay, so ibig sabihin nito, dalawa yung layer nito. Okay, so ito ay babalik ko dun sa furnitures. Okay, so balik na siya. Furniture. So ito, then rotate ko siya 90 degrees. Yan, then uurong ko dito. Okay? Kaso hindi pala kasya kasi tatama ng bintana. So, in short, babalik tayo dito. Hindi pala siya kasya, sorry. So ito, ay may ref 3 na ata tayo. Yan, ito, kopyahin ko na to. Explode ko muna kasi wala dapat yan. Then, block. Ref 1. Palitan natin yung ref 1. Then, furnitures. Okay. Then, rotate ko. Rotate. Yan. Okay, so next natin, stove. At saka, ito, parang sink and stove. Itong stove na to, hindi ko yan dinownload, ginawa ko lang yan. Pero pwede tayong mag-download din yan. Okay? Stove burner ba tawag dyan? Stove burner. Hindi na natin, hindi na natin isa-isahin, ipapass forward ko na lang to kasi masyadong matagal. Ngayon, gawin nyo na lang to. Kayo na lang gagawa dyan. Okay? So, tingnan natin. Cooktops. Saan na yun? Ngayon, minsan ganito ang mangyayari. Kapag dinownload nyo, wala kayong halos makita. Ganyan ang ginagawa ng mga gumagawa nito. Ito, yun sa dinadownload nyo. Okay, so ang gawin nyo dyan, i-highlight nyo lang. Ayun, lumabas. Then, palitan nyo yung kulay. Parehas na, 0-0 kasi talaga So, ayan, green. So, ayan, pwede nyo lang yan. Okay, so, copy na kayo dyan. Kahit alin na, mamili na kayo dyan. So, ito na lang. Simple. Then, Control-C, then Control-V. Okay, ito pa ang problema minsan. Madalas, ito, nagkataon kasi na 1:100 ng drawing Madalas, pag ako nagda-download, ang lumalabas na scale niya is 1:1. Kaya ito, i-scale up ko siya ng 1:1000. Okay, so yan na yun. And then ito, babalik ko lang dun sa furnitures. And then, hindi siya naka-block, no? So ito, then naka-layer siya. Then, block ko din siya. Then, ganyan na lang pangalan ko. Okay, then, dadalhin ko ulit dun sa furnitures. Ito, ganyan na lang pala. Okay? So, yan na. And then, tama, dito natin siya ilalagay, no? Okay, so last na download na lang natin. I-download natin na ba? Ito. Yan para matapos na. Tawag dyan. Sink. Kitchen sink. Kitchen sink. Free download. Tingnan tayo dyan. Yan, pwede nyo tingnan yan kung gusto nyo mamili kayo. Okay, then, saan yung download nito? Hindi ito Pag dinownload nyo yan, ito yung madadownload mo dyan. Okay, so ingat lang po kayo. Okay, so yan, open natin yung na-download natin, kitchen sink. So, marami nakatago na naman siya. So, yan, and then, pili na lang kayo dyan. So, ito siguro maganda. Hindi, masyadong maliit tong natin, masikip to So, dapat lang, mga ganito lang siguro, Okay, ito, maganda to.
Control C, Control V. Ayan. So, ito, nag 1:1 na siya. 1:1000 yung drawing niya. Pero ito, naka-group siya. Naka-block pala, sorry. So, i-explode ko na lang siya para madali. Then, i-MA ko. Pwede kong i-MA na lang yan. Then, i-block ko ulit. Okay? So, same na yung, siya. Same na yung layer niya kasi ito, ang naka-open natin dito, naka-default natin is furnitures. Okay? Then, i-rotate ko na lang siya na ganyan. Then, move ko. Okay, so masyadong malaki. Ganyan naman talaga yun. Sagad-sagad naman talaga ang scene. Itong drawing kasi natin hindi masyado. Okay? So, yan. Maliit na bagay lang naman yan. Ngayon, ang time natin is alanganin. So, ang gagawin ko, ikakopy ko na lang to, mga to, para mabilis. Pero, ipopost ko siya. Okay, so, kakopy ko lang muna to. Then, magugulat na lang kayo, tapos na, and then next na tayo. Okay? Okay, I changed my mind. Okay, so ganito para at least may share ko pa rin sa inyo pala kung paano ang mag-copy naman. Okay, so for example, na-download nyo na lahat ng ng mga furnitures nyo, no? So, ilalagay-lagay nyo na lang. Ngayon, ang gagawin ko, ito, ikakopy ko na lang to. Okay, so naisipan ko na ipakita pa rin pala. Mas maganda. Naipakita ko pa rin to para at least may imagine nyo pa rin. Okay? So, ito hindi ko muna i-copy yan. Mamaya ituturo ko kung paano gumawa niya. Then, CO. Then, kahit saan ka gumawa dyan. So, sabihin natin dito. Then, copy ko yan dyan. Okay? So, meron tayong mga furnitures. Okay? So, ito, ano ba to? So, ito, nilalagay ko lang yan pagka, parang, di ba, may shower kasi tayo dito. So, ito, itong bilog na yan yung downspout. Floor drain. Sorry. Floor drain yan. So, ibig sabihin yan, lahat nung, dyan kumbaga yung slope niya. Okay, so, ngayon, paano ba gumawa niyan? Pwede nyong gawin to, pwede ring hindi. Okay, so, tsambahan mo lang yan. So, ito, ginagawa ko, offset ako ng 600. So, 600 ito. Yan. Then, halimbawa, dito mo ilagay yung, yung sink mo. Diameter natin is 50. Yan. Then, maglagay ka dyan, ganyan. Okay? So, ang layer niyan, palitan natin, dapat wall line din siya. Hindi siya furnitures. Hindi naman furnitures yan. Hindi kagaya nito. Okay? So, double check ko. Pasensya na, medyo magulo yung ating tutorial. Wala kasing ulit-ulit ito eh. I hope naman na nagagets niyo pa rin naman. Okay? So, ang next na po natin ay ito. Naglalagay ako ng carpet. Ito. Yan. Yan yung, pansin niyo, carpet siya. Okay? So, optional din ulit yan. Pwede nyong gawin, pwede rin hindi. Okay? So, pag gagawa ko ng carpet, ganito lang, design lang naman yan. So, ang command ko lang dyan, rectangle, REC. I'm not sure kung naituro ko na yung rectangle. Pero, madali lang naman yan. Ayun. Okay? So, burahin ko na yan. So, magre-rectangle ako na ganyan, REC. Then, ganyan lang. Kumbaga, pa-cute lang to. Pampakyut lang tong carpet na yan. Yan. Then ito, papalitan ko sila ng carpet. Hindi na tayo gumawa ng layer na carpet kasi nung kinapi ko to dito galing sa kabila. Na-copy na yung layer niya. Okay, so and then mag-hatch ako dito. Then mag-hatch ako dito. Ang hatch niyan ay gagayahin ko to. Ito, then trial and error tayo dito, 100, masyadong malaki, 20, yan, pwede na yan. So, ayun, parehas sila ng layer. So, size ka ako sana. Then, ito, i-MA ko to, kasi parehas dapat sila ng layer. Then, ititrim ko to. Okay, I'm not din sure kung naituro ko yung trim. Hindi ko maalala. So, trim, TR, then, click nyo lang yan. Kumbaga, ititrim nyo. Okay, so yan, trim, then ito, buburahin ko na yan. Trim, then ito, delete ko na lang. Pwede rin naman na ganito. Trim. Okay? After nyan, mag-hatch ako. And then, i-MA ko na lang to. MA, then, toink, tapos na. Okay, so, yun, meron na tayo. Ang next na gagawin na natin ngayon ay mag-labeling na tayo ng mga ganito. Okay, so ito, nagulat kayo, meron na bigla yan, kinapi ko yan dun.
Okay, so para hindi na rin tayo mag-close open itong mga yan. Okay, so ito na yung gagayahin, kokopyahin ko. Yan, kopyahin ko yan and then i-edit ko na lang to. Halimbawa, dining. Okay? So, yan. Dining yan. Ito ay living. Okay? Next natin ay ito, bedroom 1. Okay? Yung iba ang ginagawa, BR1. Pwede rin naman yun. Ito, kitchen. Okay? So, yan. Okay na po tayo dyan. So, wala yung dining. Ba't wala yung dining? Minove ba natin? Napansin. Dining. Okay, so, ang wala na lang tayo dito ay, ito, ba't meron tong line? Wala yan. Ito. Yan. Meron naman daw siyang step. Okay, kasi parang ganito siya. Yan, parang meron siyang step na ganyan. Hindi siya directly dun sa ano. So, yan. Meron din siya dyan. So, ilagay pa rin natin. Para makita sa plano na may step siya dyan. Na meron pa rin ito. Ito. Yan. Portion na yan. Okay? So, ilagay pa rin natin yan sa plano. Kaya, 300 data to, 400. 400 naman siya. Okay? So, 400. So, offset ko ng 400. Pwede nyo din lagyan to eh. Actually, itong kabila. Yan. Para din dito sa kabila. Parang mas magandang tingnan eh, no? Pag meron din yan. Okay. Para maiba, lagyan lang natin. 400. Then, pipilay ko to. And then, hanggang dito lang. Then, pilay ko ulit. Then, MA ko to kasi yung layer niya. Ay, sorry. Dito pala sa kabila. Yan, line. Then, fillet. Then, line ulit dito. MA. Okay? And then, din dito, lagay din tayo dito. 400 din yan. And then, tansyahin na lang natin 1.5, for example. Yan, pasok ng 1.5. And then, MA ko ulit. Okay, so, dito naglagay pa rin tayo ng step. Okay, so, kopyahin ko na lang to. Okay, so, first step ito. Yan, kung gusto nyo gitnang-gitna talaga yan, gawin nyo ganito. Kung yung circle yan, o kaya yung quadrant, then pindutin yung midpoint. Then, para gitnang-gitna. Then, copy nyo na lang. So, 2. Ibig sabihin, 2 steps siya. Dito rin sa kabila, i-copy natin to. Yan. So, yan. Then, 2. Then, again, maglagay ulit tayo ng arrow. Kopyahin natin to. And then, rotate. Arrow. Then, copy na lang natin ng ganyan. Sample. Kung gusto nyo i-adjust pala to, ganyan. Then, click nyo lang to. Yan. Automatic na rin na mag-adjust yung hatch. Okay, so ito, move ko dun. Then, urong ko ulit ng 100. Then, kopyahin ko na lang tong dalawa. CO. Then, ito. Yan. Then, ito, i-move ko siya ng ganyan. Ngayon, ito, i-MI ko, mirror ko, kasi kailangan natin sa kabila. Okay? So, ganyan. Then, ito, masyadong, kapag kasi inurong natin dito, tatama na siya dyan. So, masyado nang nakakalito, iurong ko na lang to. Then, 100. Ito, i-move ko. Okay? So, yung mga yan. Okay? So, meron na po tayong ganyan. Ngayon, completuhin natin ito. Check ko yung time. Kaya pa. Okay, so, ang next na gagawin po natin ay gagawa tayo nito. Ito. Yan. Ayan. Okay, so, paano po ba gumawa ng ganyan? Okay, so, gawa po tayo ng ganito. Okay, so, minsan, iba-iba po yung tawag dito. Minsan, main plate, kagaya nito. Yung iba, title block. Yan mga tawag dyan. Pero, main plate na lang or title block na lang ang gamitin natin. Okay? So, ngayon, bakit mas gusto ko na ito na agad ang ituro ko over sa gawin natin yung ibang mga plano. For example, ito, ba't hindi mo gawin muna to engineer? Bakit yan muna? Okay? So, mamaya ma-explain ko kung bakit. Okay? So, ngayon, ano ba ito? Okay? So, ito na mismo yung pinakapapel kasi natin. Okay? So, dito sa plano na ginawa ko, ang size po ng papel nito ay A3.
Okay, so kahit anong size po ng papel, pwede nyong gamitin, wala pong problema. Pero typically po kasi sa mga plano, at least A3 size po yan. Pero sa ibang mga sa ibang mga LGU, halimbawang mag-a-apply ka ng building permit, yung iba ayaw ng A3, ang gusto nila 20 by 30. Yun, nakikita ko na unfair yun, especially kapag yung bahay mo o yung project mo napakaliit. Halimbawa, size lang ng tindahan lang naman yung gagawin mo, napakaliit. So, sobrang laki ng 20 by 30. And mas economical po kasi itong A3. Mas madali siyang i-print. Compare dun sa 20 by 30. Masyadong malaki po yun. Mas mahal yung print dun compare po dito. Okay? So, ngayon, ito po yung gagawin natin. So, A3 size. So, ang size po ng A3 is ito. Okay? So, kung try nating i-Google, Google muna natin. Size of A3 size in inches, in centimeter. Okay, so yan, 29.7 by 42. Okay, so tandaan po ninyo yan 29.7 by 42. Okay, so try natin maglagay. 42, 420 gawin natin. Balik ako dito sa wall line. Wall line dapat, hindi wall solid. Wall line. So, 42 cm, no? Ang ginagawa natin dito is, naka-millimeter tayo. So, i-convert natin yung 42 cm to millimeter. I-times natin ng 10. So, 420. 420 by to 29.7 times 10, 297. Okay? So, yan po yung size ng A3. Okay? Yung size ng A4, kalahati nito. Okay? So, ito yung A4. Okay, so A3 yan. Dalawang A4 ang A3. Okay, so pero mapansin nyo, ito engineer, napakaliit naman ito compare dyan. Paano magkakasya yan? Okay, dalawang paraan para magkasya yan. Either palakihin nyo to or paliitin nyo yan. Tama? Pero since dito tayo nakapokus sa drawing natin na 1:1000, ito na lang i-round up natin. Okay? Ngayon, ano yung rounding up nito? Ito or scaling nito. I-scale ko siya ng 1:100. 100. Asa na yun? Ayun. 1:100. Ito na siya. Okay? Yan. Ito na yung papel natin. Pero pag sinukat nyo yan, pansinin nyo. Yan. 42,000 na siya. Okay? Naka-scale. Naka-millimeters na kasi yan. Then ito, 29,700. Okay? So, ito i-join ko para maging rectangle. Ngayon, try kong ito na yung dinodrawing natin. Lagay ko lang muna dyan. Okay? Next na gagawin natin, yung drawing kasi natin, hindi siya pwedeng ganyan na directly. Siyempre, meron din tayong tinatawag na borderline. Yan. Ngayon, ano yung size ba ng borderline? Okay? Wala pong standard size niyan. Wala pong, walang legal size. Kumbaga, meron lang standard size. Ano yung standard size? Ang standard size po talaga niyan is ang borderline dito is 1 inch, 1 inch, 1 inch. Dito sa left side, 1.5 inch naman. Okay, kagaya nito. Parang mas malaki dito sa left side. Okay, bakit ganun? Mas malaki ito. Okay, so ang nakikita kong dahilan kung bakit sa standard size mas malaki ito, kasi pag kinompile kasi yung mga plano na yan, siyempre magdidikit-dikit yan. Usually ito, dito nilalagyan ng binder. Okay? Diyan nilalagay ng binder. Kaya naglalagay ng extra space para dun sa binder. Okay? Lalo na sa mga 20 by 30, sa mga high-rise, ang ginagawa namin, kahoy yan. Iniipit namin ng kahoy yung plano kasi sobrang kapal. Hindi na kaya ng stapler. Okay? So, yun po yung purpose yan kung bakit mas maluwang dito. Pwede, again, wala pong legal size niyan. Walang legal dimension. Kahit ano po yan, ang importante, makita pa rin siya. Okay? So, ngayon, ang ginagawa ko ay, depende po sa size ng bahay na ginagawa ko. Kasi, for example, pansinin nyo halimbawa lang na masyadong mahaba, yan, masyadong mataas. For example, umurong na to dito. Umurong na yan. Halimbawa, lumabas na yan dyan. Ang pwede kong gawin dyan, iurong ko din to. Yan, iurong ko rin dyan. Para ma-maximize ko yung space. Okay? Ito ang dahilan kung bakit mas gusto ko na unahin ito kesa dun sa ibang plano para kapag nilagay na natin ito, alam natin kung paano i-adjust ito.
Okay, so tama na ba yan? Or pwede ba nating i-adjust dyan para mas ma-maximize natin yung space dito? Parang ganyan. So for example, ito pwede nyo i-adjust na ganyan. Okay. O, ganyan din yung pwede nyo gawin. Kapag halimbawa yung pinakita ko kanina na lumabas na ganyan, pwede nyo i-adjust din to para hindi nyo nagagalawin. Okay, so yung mga discard ba na ganun. Okay? So, again, kaya ang purpose ko kung bakit gusto kong unahin muna ito kaysa dun sa ibang mga plano is para i-maximize natin itong drawing natin sa papel. Okay? Ngayon, ano yung offset na natin dito? Okay, so ang i-offset na natin, nagdadalawang isip kasi ako kung gagayahin ko to or gagawa tayo ng plano ng iba eh. Okay, so I think gayahin ko na lang ito para mas makita ninyo. Okay, so kung gagayahin natin yan, nakalagay dyan 1 to 50, 1/2 inch yan. Okay, bago pala natin gawin yan. Kapag sinunod natin yung yung standard size na 1, 1, 1, 1.5 inch, ganito yung mangyayari. Ang 1.5 inch kasi, ay 1 inch is 25 cm o ganyan. 2,500. Then ito, iurong ko siya ng 1 to 50. Sorry, batayag. Then 1 to 50. Yan. So ganyan, mapansin nyo, parang ang laki nung nawala. Ang laki ng masasayang na papel. Okay, so kapag ganyan, pwede rin naman, yun nga lang, masyado kayong maraming gagamitin na papel kasi instead na magkasya, for example, dito yung floor plan at ground at saka second floor, magiging 2 pages sila, parang ganun. Okay? So, gagayahin na lang natin ito para parehas tayo. Pero ako, ang ginagawa ko na ngayon, sa is 1,000 na lang yan para mas ma-maximize ko siya. Yan, lahat na po yan para parehas 1,000. Minsan, kapag alanganin yung size ng plano na ginagawa ko, 500. Ayan, ba't na wala? Offset ko ng 500. Okay? So, yan. Pwede rin po yan. Okay? Pero for the meantime, gayahin natin yung sa kabila, which is 1/2 inch ito. 1 to 50. Then, ito, ano ba ang size itong kabila? Ito, 1 inch itong isa. Then, ito, 1/2 inch. Okay? So, okay na yung top, right, and bottom. So, ito, uurong ko na lang to ng 1 to 50 para maging 1 inch din yan. Okay? And then, yung ito naman ay 1 inch to. Hindi ako nagkakamali. Ay, alanganin lang. Pero 1 inch po yan. And then, ito, maglalagay ako ng line. Then, move ko siya. 2.5. Okay? So, for the meantime, hindi muna natin lalagyan dito. Okay, so ang purpose kasi natin makuha ito, yung boundary na to. Ito kasi yung drawing board natin eh, di ba? Okay, so ito rin pala yung dahilan kung bakit mas prefer ko na dito mag-plot. Ito kasi yung tinatawag natin plot eh. Dito mag-plot ng ng papel over dito para kasi dito ako mas nadadalian i-adjust yung yung mga plano natin. Kung mas madali siyang i-fit dito sa papel over kapag dito ka sa layout. Okay? Para lang sa akin. Okay? So, yan. Ang gagawin na natin dyan, ito, hindi ko muna siya ibablock. So, mamaya natin ibablock yan. Pero double check ko. Kaya pa naman. So, yan. Itapusin ko lang. Lagyan ko lang ng mga dimension. Okay? So, ito, current. Ito pala, kapag magda-dimension ka, next tutorial. Next, topic. Kapag magda-dimension ka, pansinin nyo to nakalagay dito use current. Ibig sabihin, kung ano yung current dito, yun yung label niya. Ngayon palitan natin. Or layer niya. Use current, mapansin nyo to So, obvious naman na ang layer niya is ito. Pareha sila ng kulay. Kapag pinalitan natin yan, halimbawa dimension. Hindi pala dimension. Railings. Yan. Green na yan. Kasi nga, railings yung ating current. Okay, so, pwede rin na ganyan, dimension. Then, kapag automatic nagsukat ka dyan, ito, ang layer niya, automatic dimension. Okay? Pero may mas madaling paraan na kapag mag-layer, kapag mag-dimension ka, automatic, ang layer niya is dimension. Dito mo siya palitan. Yan. So, palitan mo na siya ng dimension para kahit ito ay wall line yan, hindi yan magbabago. Ayan. So, kahit mo dyan, sukat mo dyan, ay gamit ng dimension, automatic yan ang layer niya dimension. Okay, so yun.
Kapag magle-layer kayo, ay pag magsusukat kayo, palitan nyo lang yung automatic. Okay, ng layer nyo ng dimension. Okay, kung ano mang layer ang gusto nyo. Okay, so yan, ika-copy ko lang, ay maglalagay lang ako ng dimension. Kumbaga, kumpletuhin ko lang. Yan, then, ito, ganyan. Yan, ito, pwede ko tong EMI. Mirror ko na lang yan. Ganyan. Then, burahin ko yan. Then, magmi-mirror din ako sa kabila. Para pareha sila. Okay? So, MI ko rin yan. So, yung bahay natin is 7 by 8. So, yan. Meron na tayong ground floor. Ang kulang na lang natin ay ito. Yan. Labeling na yan. So, anong bang tawag sa ganyan? So, grid line po ang tawag dyan. Para saan po ba yan? Okay, so, na-discuss ko na po ito during sa ating estimate tutorial. Pero, ituturo ko pa rin ko ng purpose niyan. Ang main purpose po niyan is for location. Parang kung maalala niyo yung topic natin sa geometry nung high school. So, parang X, Y, Z. Ay, X, Y. Kako lang sana kasi dalawa lang to 2D lang. So, anong purpose yan? For example, engineer, paki-check nga yung column 3B. Ibig sabihin yan ito. Okay, so hindi mo sasabihin na, engineer, paki-check nga yung sa may, sa may gitna ng, yung column na nasa gitna sa may right side. So, parang pangit. Ang hirap intindihin, parang ganun. Paano na lang kapag kasobrang dami ng column mo? So, mas maganda na ganun. So, column 2B, ganyan, ito yung gitna. 2C, ito yan. Kasi nga, 2 at C. So, ang main purpose po niyan is for location. Okay? So, yan po. At the same time, kapag titingin ka sa second floor, for example, ito, obvious naman ito na itong sa second floor, ito ay grid line 1, which is katapat niyan. May mga instances kasi, lalo na kapag mga high-rise, mahirap na i-indicate yan kapag walang mga ganito. Okay? Kapag walang grid line. Okay? So, gawa tayo ng grid line. So, mag-line lang po ako dyan and then wala pa ata tayong layer nito, no? Okay, so ang layer niyan ay grid line, wala pa. Okay, so gawa tayo ng layer na grid line. Okay, so tama, kaya pa naman ang oras natin. I-1 hour na lang natin. So, grid line. Grid line. Grid line. Anong kulay ba gusto ninyo? Yeah, kahit ano na lang. Yan. And then ito, gagawin ko siyang grid line. Grid line. And then magsi-circle ako dyan. Kasi mas maganda yung ganito eh. Yan. May circle siya. Tapos mapansin nyo may parang broken line siya na ganyan. Okay. Gagayahin din natin yan. Okay. So, excuse me. Anong diameter ba dito? 820 sabihin na lang natin. 820. So, C diameter 820. Okay, so urong ko na lang to dito. And then gawa ako ng line na ganyan. And then ganyan. Okay, so itong grid line na to, kanya-kanya na yan na diskarte kahit ano na yan, kahit wala na to. Okay, so yung iba circle, ganyan. Circle, square. Pero para sa akin mas pogi pag ganito. Okay, so and then maglagay tayo dito ng ito, ang ginawa ko dito, parehas lang ata sila ng text style o font style. Pwede nating ibahin yan kung gusto natin. Pero ito, pwede mong gayahin. Same size kung gusto mo. Pero ako, ginagawa ko, mas malaki ito. Mas malaki yan kaysa dito sa mga text sa loob. Okay, so ito, ang size nito, try kong, ayun, so 600 siya. Kasi times 2 lang natin. Okay? Kung gusto nyo naman, pagkasyahin nyo na lang yan, kung anong size ang gusto nyo. Ngayon, ang ginawa ko kasi 600, paano pag umabot siya ng 10? 10 na numbering, 10 na grid line. So, halimbawa, 10. Kasi hindi natin kung kasya. So, hindi kakasya. So, i-adjust na naman natin siya. So, ibig sabihin, parang yung ginawa natin dito, kung anong size nito, siya na rin yan. Kasi ito, pansinin nyo, di ba? Pwede pa natin palikihin yan. Ganyan. Di ba? So, ikakopy natin yan dyan. Kasi nyo, mas malaki pa rin to. Kung gustuin lang natin, di ba? So, yun ang ibig kong sabihin. So, dapat, mas maganda kung consistent yung size niya.
Pero dito, since alam naman natin na parang 1, 2, 3, and then kung gusto nyo lagyan to, pwede rin naman. Nilagyan ba natin yan? Ay, meron pala. Meron nilagyan natin. Pero 2 prime na lang nilagay natin. Okay? Kasi hindi naman siya nakaposte. Wala naman poste dyan. Kaya prime na lang. Okay? Yung iba, double prime, mga ganyan. Kapag marami na masyado. Okay? Balik lang tayo dito. Then, 600 ito. Yan. 1. Okay? So, ngayon, paano natin magagaya to? Okay? So, ito, ang ano nito, tawag dito, line style. Ito, line weight. Line style ay phantom. Okay? So, paano ba gumawa niyan? Yan, marami tayong ano dito. Line style. Dito sa ginagawa natin, wala nga tayong hidden. So, maglagay tayo. So, mag-other and then mag-load tayo. Load tayo ng hanapin natin yun. Yan, pwedeng dash, pero ang ginagamit ko talaga is hidden. Unahin ko na yung hidden yan. Dalawa yan eh. Hidden, tatlo pa pala. Hidden, para ito na lang isa. Hidden, and then, ayan, meron na. And then, mag-load pa tayo ng phantom. Hanapin ko yung phantom. Yan, ito yun kasi. Yan, yung isa. Okay, so, okay. And then, ito, halimbawa, mag-line tayo dito. Then, gawin natin siyang hidden. Pero, mapansin nyo, hindi pa masyadong lumalabas pag ganyan. Pero, lumalabas lang siya pag zoom in. So, ang gagawin natin dyan, ito, then, right-click, properties. Highlight, right-click, properties. And then, adjust nyo. Okay, so, dito nyo, line type. Yan, adjust nyo yan. Laro-laruin nyo na lang. Okay, so, yan po yun. Okay, so, then gawa tayo ng ito. Phantom naman siya. Then, adjust ulit natin. Highlight, right-click, properties. Then, gayahin natin. 50 ba yun? Yan. For example, ito pa-phantom ko na siya. Sorry. Hindi natin kailangan i-MA kasi dapat ito ay grid line. Then, MA natin, ganyan. Okay? So, pansinin nyo hindi siya naka-by layer. Pwede rin kasi na ang gawin nyo, dito pa lang sa grid line, ito, ayusin nyo na to. Papalitan nyo na siya. Line weight pala yan. Ito, continuous. Yan. Pwede nyo nang palitan ng phantom yan. Which is yun na yung gagawin natin. Okay, so phantom, and then ito, by layer na to. By layer. By layer. Okay. Yan. Ba't hindi na palitan? By layer. Yan. So, phantom na siya. Yan. And then ito. Pero, papansin nyo hindi lumabas yung ganto. Yan. Gusto ko sana may ganyan para mas poging tingnan eh. So, ngayon, i-adjust mo na lang yan ito. Ito na ang susundin mo. Adjust mo na to ng, sabi mo ng 20. Yan. Ito rin 20. Then, MA mo na lang to. Yan, lalabas na yan dyan. So, yung mga yun. Burahin ko na po ito So, yun yung line style natin. Okay, so kung gusto nyo magdagdag, dito lang. Okay, then ika-copy ko na po ito. Dito, and then dito sa gitna. Meron dapat tayong distance dito. So, ngayon, ang alam naman na, tama ba ito yung dinodrawing natin? Hindi ito, no? So, alam naman na natin to na kung gusto nyo ng sakto, gawa kayo ng or ng line muna, then pinutin nyo yun doon, then burahin nyo na lang din. Parang guide nyo lang. Okay, so, then gitna din. Yan. So, 1/4, tama ba yung distance? Parehas lang. Ayun, 1/425. Okay, so, center to center kasi yung mga dimension natin. Okay? So, yan. And then ito, papalitan ko grid line 2, grid line 3. Then ito, kokopyahin ko dito. Then dyan, 2 prime. Okay? So, then ito, iuurong ko na lang siya na ganyan. So, ngayon, may 2 prime. So, liliitan ko na lang ito. So, yun yung mga option. Ito, pag-scale ko, 0.85, sabihin ko na lang. So, yun yung mga option nyo. Pwedeng i-MA nyo to para parehas kayo. O kaya naman, as is na yan. Okay, so, ang gagawin ko, i-MA ko para parehas. Okay? And then, ayusin ko lang.
Ayan, highlight ko to para may move ko mas may gitna-gitna ko dun sa bilog. Okay, by the way, may mga command na na nakikita ako. Pag may mga numbering daw na ganyan, then may kiniklik lang, automatic may bilog na, hindi ko alam kung paano. Maybe later ang napag-aralan natin. Okay? So, next na natin ay tapusin na lang natin muna to, no? Bago tayo mag-end. Mahigit isang oras na tayo. Ito, i-move ko lang muna na ganyan. Then, maglalagay tayo dito sa kabila ng ganyan. So, ito, kokopyahin ko lang. Then, i-rotate ko ng 90 degrees para parehas sila ng distance. Parehas sila dito. Itong kopyahin ko muna. Ito, kapag ito, para parehas sila. Yan. 4535. 4535. Sorry. Yan. Pwede yung gawin yun. Ito, i-rotate lang natin. Then, ito, A naman na to. Hindi na, dapat magkaiba. Hindi siya parehas na number. Diba? Mahirap naman yung pagpuan. Ano yan? Paano, halimbawa, dito, 3, kung parehas siya na numbering, di nakakalito na. Okay, halimbawang 1, 2, 3 yan. Sabi, saan yung column 3, 2? Pwedeng ito. Pwede rin na, ito kasi 3. Pwede rin ito. Kasi 3 ito, then 2 din yan. So, yung nakakalito yun. Okay, so ito, then move natin. Move. Okay, so parang tinitingnan ko masyadong malayo to, masyadong malaki yung space dito, no? So pwede para nating iurong yan, parang ito. Kasi kung kunin natin yung gitna, pwede pa rin naman. Yan. Yan, yan. Pwede pa rin naman, pala papasok pa rin naman. Pero ang ginawa ko dito ay halos parehas lang pala. Kasi meron tayong mga distances na ito. Hindi lang natin na ilagay ito. Ano? Okay, so lagay na lang natin yan. Ito. Hindi ko pala na ilagay yan. Okay, so dapat meron pa rin to. Syempre, hindi pwedeng walang dimension. Paano natin na malalaman kung anong distance yan, di ba? So, dapat meron pa rin yan. Okay, so yan. Iurong na natin ito. Iurong natin yan. Yan. Pwedeng ganyan na yan. Wait lang. Pwedeng ganyan na yan or pwedeng, hindi pa siya pwedeng ganyan. I mean, ganyan lang dapat or pwede nyo iurong na ganito. Okay, para walang istorbo ba? Para magandang tingnan. So, yun yung mga yun. Okay? So, parehas naman siya. Then, ganun din dito sa kabila. Gawa tayo ng imaginary line. Dito, hindi na tayo gumawa ng imaginary line. Ginawa ko, nagganto na lang ako. Then, click ko dyan. And then, minove ko na lang yung dimension natin. Ito. Minove ko ng 75 since alam naman natin na 75 yung distance ng gitna. Kasi 150 yan, di ba? Okay, so yan. Then, ito, buburahin ko. MI ko na lang ito. Kaya kung titingnan nyo, halos pare, okay lang tong distance niya, konti lang difference. Dito nga lang. Ito, pwede nyo pa rin i-adjust yan. Okay, so ito yung sinasabi ko kung ba't mas maganda na meron na kayo nito para matansya nyo ito, di ba? So, mas maganda kasi na mas malayo yung dimension para at least mas maluwang, mas magandang tingnan, di ba? Okay, so yan. Meron na tayong ground floor. Ang kulang na lang natin is ito. Maglagay tayo ng section X and Y. Pero saka na natin gagawin yan kapag nagawa na natin yung iba. Okay? So, yun lamang po. See you sa ating next session. Okay, that's all. Maraming salamat po. Continue to share our tutorial para marami po tayong matulungan na gustong matuto ng tutorial natin. Okay? Maraming salamat po. To God be all the glory.